Hi, magandang gabi po mga kababayan kong taga-lungsod ng Maynila. Sana po ay nasa mabuti kayong kalalagayan at kalusugan ngayong gabi na ito habang nanonood kayo ng ating regular na broadcast simula nag-umpisa ang krisis na ito patungkol sa COVID-19. Itong broadcast na ito ay bukod pa sa ating weekly capital report. Sa ganitong paraan man lamang, ang inyong pamahalang lungsod ay makapaghatid sa inyo ng mga impormasyon, mga kaganapan at mga nagaganap at magaganap sa lungsod ng Maynila. Mga kababayan, if you have time, please share this broadcast to as many friends as possible, partikular na rin sa ating mga taga-lungsod ng Maynila, sa ating mga kamag-anak, kaibigan at kakilala, kapitbahay, para na sa ganoon po ay patuloy tayo makakuha ng tiyak, tama na impormasyon at para maiwasan natin ang kalituhan at para po properly guided ang lahat ng mga batang Maynila dito sa ating lungsod. Ngayong gabi, nais ko pong simulan sa inyo na i-report ang katayuan ng kalusugan ng ating mga kababayan. Ngayon po ay meron tayong 24 na confirmed cases ng COVID-19. Sila po ay positive. 24 na mga taga-lungsod ng Maynila. At today, as of 5 p.m., meron na po tayong 368 na confirmed cases sa lungsod. At meron naman tayong tinatawag na bagong guidelines na sinusunod galing sa DOH. Meron po tayong 255 na probable. Sila po ay umabot na sa 329 na probable PUIs. At meron naman tayong suspected PUIs. Today ay 2 po. Kaya ang total po natin ay 87. At nasa inyong screen mga kababayan, ang mga listahan ng lugar. Kung nasaan po mayroong positibo, probable and suspected PUIs sa ating lungsod, mga kababayan. At nais ko rin i-update kayo sa sinasagawang massive testing. Ito po. Ito po yung lagi natin ginagawa linggo-linggo, araw-araw, at for the past 2 weeks now, nagkakaroon tayo ng maramiang testing na ginagawa sa lungsod. As of April 15, nakapag-conduct na po tayo ng 1,302 na total swab testing done. No? Ito po yung ginagamit ay yung kumukuha ng likido sa inyong bibig at ilong at ito po ay ilalagay sa I think ang pangalan po ng makina ay PCR machine. No? At yan po ay masusing sisiyasatin sa mga laboratorio ng ating mga partners hospital sa pribado at sa National Government Public Hospital, bukod pa sa ospital natin. Kaya po natin, so far a day, aabot tayo ng 232 na test na pwede nating gawin. Kaya po, so far, marami po tayong testing, swab testing kit. No? Ito po yung magkaiba, no? Para lang po magkakaunawaan tayo. Ito po yung sertipikado at dumadaan sa makina na testing kit. Iba naman po yung nakikita natin sa telebisyon o sa mga Facebook, yung rapid testing kit. Magkaiba po yun. No? Ito po mas garantisado at high probability, no, na success na malaman kung ang isang tao ay positibo o hindi sa COVID-19. Kaya po mga kababayan, so far hindi pa rin nakukonsumo ang kakayanan ng lungsod ng Maynila ng COVID-19 virus. At hoping na ganun nga sana at magpatuloy ang lungsod ng Maynila bilang pamahalang lokal na laging maging handa sa anumang sitwasyon. Pero kung babalikan natin ang mga datos, mga kababayan,
maraming nagkakasakit sa atin. Nagiging PUIs at they turn out to be positive. At diyan po, pagka hindi po tayo nag-ingat, ay hindi lang ho natin mapeperwisyo ang ating mga sarili, pati na rin ang ating mga mahal sa buhay. Kaya mga kababayan, ingat po. Stay home, stay healthy, stay safe. Yan po ang laging panawagan ng inyong pamahalaang lungsod at ang national government, mga kababayan. Ngayon, another news ay as of April 15, 12 p.m., nadagdagan po ang pagsusoli ng mga barangay officials ng mga sumobrang salapi ng taong bayan. No? Ibig sabihin, katulad na naipaliwanag ko na sa inyo nung ilang gabi na sila po ay kung ilan ang inilista nila, yun ang binigay nating pera. 1,000 pesos per family. Mahirap, middle class, mayaman. Lahat ng pamilya sa lungsod ng Maynila. At nalulugod po ako, kanina po, katulad ng ipinangako ko sa inyo kagabi, ipopost namin yung mga barangay officials at barangay numbers na nagsoli ng kanilang sobrang nakuhang pera. Sa maraming dahilan po yan. No? Pero ang nakalulugod po dyan ay talaga pong ang katapatan ng barangay official ay talagang hindi kumasukat ngayong mga panahon na ito. Maraming salamat po sa inyo at patuloy natin pairalin ang puso o pagmamahal at malasakit sa ating mga nasasakupang kabarangay. Sa District 1, today may nagsoli na isa, sa District 2, 3, sa District 3, 9, sa District 4, 6, sa District 5, 8, sa District 6, 3, total of 30. At ang halaga po ng perang na isoli ay 1,811,000 pesos. Kahapon po, 100 mahigit, ay 100 barangay ang nagsoli at suma total na 17 million pesos. Ngayon, mga kababayan, yung mga nagsoli, karagdagan nagsoli, ipopost din po namin sa aming Facebook, ang tabayanan po ninyo at kung nandoon ang inyong barangay. Yan po mga kababayan. So, maraming salamat sa ating mga barangay official. Pangatlo, mga kababayan, sa ating report, no? Kanina, tayo po ay nakipagpulong sa ating pong Secretary Galvez. Siya po ang itinalaga ni Pangulong Duterte na Chief Implementer sa COVID-19 crisis na kinakaharap ng ating bansa. Nandyan din ang kamiting natin si Executive Secretary Medialdea at si President Vince Dizon ng BCDA at si MMDA Chairman Danilo Lim at MMDA GM Jojo Garcia at iba pang bahagi ng mga ahensya ng gobyerno, ang DILG, DILG at DOH, mga kakababayan. Pati na rin po si Secretary Mark Villar. At diniscuss po natin yung pagpaplano na ginawa. At ngayon po natutuwa naman ako. Maraming salamat sa mga taga Blumentritt at nakinig kayo sa bagong panawagan ng lungsod sa pagkakabiyak-biyak o pagbibigay ng oras ng araw ng taga Maynila sa oras ng taga Maynila na mamalengke at oras ng hindi taga Maynila na mamalengke at yung mga wholesaler kung paano sila magdadala ng mga itlog at manok sa Blumentritt at paano naman hanguin ng mga wholesale buyer, sort of saying. So, maraming salamat po at sana patuloy kayong sumunod sa panawagan ng social distancing at huwag natin aabusuhin na gamitin yung ating quarantine pass. Ang quarantine pass po ay binigay ng inyong pamahalaan upang ito'y magamit para sa pambili, sa oras na kakailangan ninyo pambili ng mga gamot o mga pagkain. Pero sana po, kung ako naman sa inyo, ang payo ko, kung kaya nyong bilhin yung pang 2 araw para isang beses na lang kayo lalakad,
isang beses na lang kayo babiyahe, mas mabuti po. Kung kaya nyo bumili ng pang 3 araw, mas maganda po. Kasi po, hindi lang po maganda yon para nakatitipid na kayo sa pagkilos o pagod, nakatutulong pa kayo sa plano ng gobyerno na pababain ang pagkakahawa-hawa kung saan dapat hindi tayo nagkikita-kita. May distansya kung magkita man tayo. Ayan po mga kababayan. At kanina, umaga, katulad ng inaprubahan ko kagabi na lahat ng mga naiwan, ibig sabihin, hindi po nailista sa unang batch. No? At dininig ko po ang inyong panawagan na kung po pwede ay mabigyan na kayo ng konting ayuda ng pamahalaan. At yun po'y inaprubahan ng inyong lingkod kagabi. At kaninang umaga po ay kinuha na po ng inyong mga barangay chairman. No? Andyan po sila. Sa nakikita po ninyo sa litrato sa bandang kaliwa ng inyong screen. No? Makikita po ninyo na binigay po namin yung mga karagdagang lista ng mga kababayan natin sa lungsod. Pipilitin nating akapin at magiging masinop tayo sa paggastos ng salapi ng taong bayan. Yang kanina po ang atin pong na-deliver about 19 million. More than 19 million pesos para sa more than 19,000 families na hindi pa nabigyan sa lungsod ng Maynila. Muli, maraming salamat sa mga barangay. Alam ko pong matrabaho ito, pero kailangan nun natin talaga ay pairal ang pagmamalasakit sa ating mga nasasakupan. Kaya po, yung ating City Amelioration Crisis Assistance Fund ay being utilized properly. Para naman sa kaalaman ninyo, saan po nanggaling ang pera na ipinamahagi bilang ayuda ng pamahalang lungsod sa kanyang mamamayan. Yan po ay mga nakasama sa budget for the 2020 na mga pagawaing kalye. Oo. At tayo po ay talagang hindi ko alam kung paano tutugon sa pangangailangan ng tao, sa hirap na dinadanas ng tao. Kaya hindi po tayo tumitigil na mag-isip, no, ng pamamaraan. Kaya kung bakit yung mga ibang pagawain nating kalye o kalsada ay ating pong kinulaps, at inamendahan din natin yung ating AIP, yung Annual Investment Plan. At pagkatapos, ipinakiusap ko kay Vice Mayor Hani Lacuna, kay Majority Floor Leader Joel Chua, at mga konsihal na amendahan yung proposed budget at i-convert yung pampagawa ng kalye sa pagbibigay ng ayuda sa ating mga kababayan sa lungsod, sa lahat ng pamilyang nasa lungsod ng Maynila. At yan po ay umabot na 591,500,000. 1,000 per family. So, mga kababayan, sa awa naman ng Diyos, talaga po nagpasobra tayo ng kaunti at halos humigit kumulang 580,000 families na po ang nabigyan ng pamahalang lungsod ng Maynila. At meron namang mga nagsoli at nagamit natin pabalik ulit para sa mga hindi pa nabigyan. Yan po mga kababayan, para lang po nagsasabi kami sa inyo ng tapat para po magsama tayo ng maluwat at nagkakaunawaan at alam nyo din saan nanggaling yung salapi. Ayan po. Ayan na. Pero ang suma total ng lahat ng yan po ay pera po ninyo. No? So, ngayon naman mga kababayan, ito po ay nais kong ibalita sa inyo. Pero, lilinawin kong maigi para po wala pong tinatawag na false hope o ang tawag dun sawing pag-asa. Kasi gusto ko lamang tayo nagkakatapatan. Okay. Mga kababayan, ngayong gabi, no? I hope nakuha nyo na po yung yung washable face mask, no? Ikukwento ko po sa inyo kung bakit tayo namahagi ng washable face mask kaloob ng LBC. Now, going back,
Pinirmahan ko po ngayong gabi 13,680,000 pesos. Para saan po? Kung maalala ninyo, mga lolo, mga lola ko, di ba naalala ninyo, meron kayong dapat natanggaping pensyon kaloob sa inyo ng pamahalaang lungsod ng Maynila. Ito po yung isang kompromiso naming isinabatas namin. No? Ngayon, marami na pong nabigyan ng card. No? Makinig po tayo maigi, no? And please, share this para hindi po tayo malilito. Wala po tayong, baka mamaya magkainisan pa kayo, magkumparahan pa kayo. Gusto ko lang, malinaw po tayo rito. Ngayong gabi, pinirmahan ko po 13,680 million pesos. Okay. Para saan? Mga lolo't lola ko, ito po ay magbebenepisyo rito ay 9,120 senior citizen na may Paymaya card na. No? Ulitin ko po, no? Nay, tay, lolo, lola, magandang gabi ha. I hope gising pa kayo. Kung yung mga apo nyo nanonood ngayon, ipaalam nyo to kay lola at lola nyo. Okay. Naalala nyo po na mahagi tayo ng card. At sa kasagsagan ng pamimigay natin ng card, no, ay nakaabot na po tayo ng 9,120. Okay. Unang tanong, Mayor, bakit po 9,120 lang? Humigit kumulang 100,000 ang senior citizen. Tama. Una po, habang namimigay tayo ng card noong Enero, Pebrero, at biglang pumasok ang Marso at nagkaroon ng quarantine, natigil po ang pamimigay ng Paymaya Senior Citizen ID card na at the same time ay cash card. So, ibig sabihin, yung card na yon, ito po ayun, meron po akong sample. Sakto. Ulitin ko, ayan para po malinaw, may pasensya na kayo. Talagang inuulit ko, hinihimay ko, ano? Ito pong card ninyo, mga lolo't lola, ayan mga lolo't lola, ito pong card ninyo, kung kayo ay may hawak na nito, no? Kung may hawak na po kayo nito, mga lolo't lola ko, 9,120. Okay. Sa Biyernes, okay mga lolo't lola, bukas, lalabas ang cheque, ide-debit sa lahat ng card ninyo. Sa Biyernes, check nyo po. Kayo ay magkakaloob ng 1,500 pesos. Okay. Ulitin ko. Mayor, bakit 9,120? No? Kasi hindi pa nabibigyan yung iba. Mayor, paano naman kaming wala pang card? Pasensya na muna. Pagka natapos tong ating quarantine, magre-resume po ang pamimigay ng Paymaya card. Ito pong senior citizen card nyo na debit card din. Okay. Mayor, paano yan? Dapat to ay January pa kami tumanggap. Opo, wag ko kayo mag-alala. Kung kailan nyo po natanggap yung card, bibilangin nyo lang yung buwan simula Enero at kung kailan nyo natanggap ito. Ganun po magiging laman ng inyong card. Mayor, bakit 1,500 ang matatanggap ng 9,120 na mga lolo't lola natin? Opo, kasi di ba ang pangako ko po sa inyo, ang pension nyo sa siyudad ng Maynila, 500 a month. Oo. Lahat ng senior citizen, di ho ba? Ganun yung batas na pinagawa natin. So, Enero, Pebrero, Marso. 500 times 3, 1,500. Times 9,120, 13,680,000
680. O ngayon, Mayor, makakatanggap pa rin ba kami kahit wala pa kaming card? Opo, uulitin ko, pag natapos na po ang quarantine, kasi hindi po kami makakilos ngayon, hindi kami makababa sa inyo at i-activate ang card ninyo. Tapos ang quarantine, makakatanggap pa rin po kayo ng card. Ito na po yung pinaka-ID ninyo. At the same time, debit card. Pwede nyo lagyan ng pera. Katulad ng ginagawa namin, pinapasukan namin ng pera. Ngayon, mga kababayan, ngayon balik tayo sa 9,120 na may mga card. O mga apo na nanonood, mga anak na nanonood, tanungin nyo lola at lolo nyo, ha? Kung sila'y may dala nito. Kasi sayang naman, magagamit nyo rin to sa mga panahon na ito. O, Biyernes, pwede nyo na pong i-check kung may laman na ulit na 1,500 pesos ang inyong mga senior citizen ID card na debit card kaloob ng Paymaya at ng Siyudad ng Maynila sa programa nating pensyon sa lahat ng senior citizen. Sana po, mga kababayan, para walang malito, no? Naipaliwanag ko ng husto sa inyo. So, doon naman sa 9,120, I'm happy for you. Mapalad kayo dahil noong naibigay sa inyo ang card, ay yung panahon na pwede pa natin magawa ang lahat ng bagay. Pero doon naman sa mga hindi pa, huwag kayong mag-alala, mga lolo't lola ko, para lang kayo nag-iimpok sa bangko. Basta ang simula niyan ay Enero of 2020. Yan po mga lolo't lola. So muli, maraming salamat sa ating mga donors. Hindi pa ho. Sorry, meron pa isa. Today, update naman sa food packs, no? Today, nakapag-deliver po tayo ng 8,163 food box na kaloob ng siyudad ng Maynila. Para sa 8,163 na pamilya. As of today, ang total na po na ipamigay natin ay 323,486 families. Ayan na po. Tuloy-tuloy pa rin po ang pagbibigay natin ng food box. Now, sumunod, tuloy-tuloy pa rin yung ginagawa nating paghahanap sa mga stranded na estudyante sa lungsod ng Maynila na nag-aalala ang kanilang mga magulang galing pa sa iba't ibang probinsya. Sa mga nanay, tatay na nanonood, pipilitin naming akapin ang inyong mga anak na naipit sa loob ng Maynila sa kani-kanilang mga dormitoryo. Sa maliit naming kaparaanan, yayakapin po namin sila. Kaya huwag kayong masyadong mag-alala. Okay. Sumunod, ay tuloy-tuloy pa rin po yung ating kadiwa, yung ating rolling store na ibinababa natin sa ating mga barangay. Okay. Mga kababayan, may bago po tayong ipinasang ordinansa. Kagabi po, namiyahagi na po ang siyudad ng Maynila, natanggap na ng inyong mga kabarangay itong face mask. 600,000, 500,000 na washable at 100,000 na surgical mask. No? Para po sa lahat ng may quarantine pass. So, wala pong lalabas ng bahay nang walang mask kasi nag-provide naman po ang inyong pamahalaang lungsod sa maliit naming kaparaanan. No? Pero ngayon po ay pinirmahan ko na rin ang bagong batas sa lungsod ng Maynila. An ordinance requiring the mandatory use of face mask in all public places within the city of Manila. Ayan po. Ayan, naipasa na po sa konseho yan. Yan po isang batas na kung saan nire-require po ang mga tao na kapag lumalabas sila sa public places, ay kailangan po meron silang mask. Marami pong uri ng mask. Pwede po yung ginawa ninyo, pwede naman yung binigay ng syudad na washable o surgical mask. Basta po lalabas tayo para maiwasan at mapaliit natin ang probability na magkandahawa-hawa tayo habang tayo ay ginagamit natin ng quarantine pass upang bumili ng mga kakailanganin natin sa loob ng bahay. So, mga kababayan, meron din pong isa pang batas na naipasa sa Konseho ng Maynila.
an ordinance imposing fines and penalties on funeral homes that will refuse to provide logistics and transport of COVID-19 patients in the city of Manila, as well as those that will overcharge funeral services, including but not limited to sale of coffins, cremation services, and burial services. Ibig sabihin, ipinagbabawal po ngayon sa lungsod ng Maynila ang pananamantala sa ating mga kababayang nagdadalamhati. Nagdadalamhati na dahil nilisan sila ng kanilang mahal sa buhay. Tapos, nasa krisis pa ngayon. So, kaya po medyo nag-iingat ang inyong pamahalaang lungsod at pinoproteksyonan ang ating mga kababayan sa lungsod ng Maynila. Okay. Ngayon naman, mga kababayan, gusto kong pasalamatan ang ating mga donors. Ika Falcon, batch 95, 70 pieces pillows. Mr. and Mrs. Manny de la Serna of Heroes Hotel, 100 pairs of male and female sleepers. Ito po ipadadala natin sa Delpan Evacuation Center na ngayon ay Delpan Quarantine Facilities for our PUIs awaiting for the result of their test. Johnny C, 200 boxes of vitamin C. Bugsy B, 2,000 pieces Nutriban. Meat Plus Komisaryo, 500 food packs. Again, ABS-CBN Lingkod Kapamilya, 19 boxes Mang Tomas, 12 boxes Prito Pat, 41 boxes Kusina Partner. Bayanihan para sa Kababayan, Major Rhea Valera, 19 sacks of rice, 1,000 pieces sardines, 3,000 pieces North Face Mask. Liberty Food Mart, 2,500 pieces raisin buns. Chairman AJ Lizarondo Cecilio, Barangay 35, Zone 3, member ng Bekshis ng Maynila. Nag-donate po siya ng 5,000 pesos. Marius Singh, One Health Laboratory, nag-donate po siya ng 100,000 pesos. Girl Valenzuela, nag-donate po siya ng 200,000 pesos. Si Kuya Daniel Rason at ni Brother Eli Soriano ng Dating Daan, nagbigay po sila ng 1 million pesos sa lungsod ng Maynila. Sa ating Kuya Daniel Rason at kay Brother Eli Soriano ng Dating Daan, maraming salamat po sa inyo at sa inyong mga kasamahan. Maraming salamat sa ipinagkaloob ninyong 1 milyong piso sa lungsod ng Maynila. Yan po mga kababayan, ang ating pong update ngayong araw na ito. Sana po ay naliwanagan tayo sa mga ibang guidelines na ating binibigay. Muli mga kababayan, ako po ay hindi magsasawa, paulit-ulit, gabi-gabi, umaga, tanghali, magpaalala sa inyo. Ang COVID-19 virus ay walang gamot, walang vaccine. At kahit na mga matatayog na bansa, Estados Unidos, Europa at ibang kapitbahay natin sa Asia, tiklop, dapa. Bagamat marami silang pera, salapi, kakayanan, at mga siyentipiko. Pero magpasanggang ngayon, wala pa akong gamot. Ano ang halaga ng social distancing, quarantine, at curfew? Ito ba ay makakagamot kay COVID-19, sa virus na COVID-19? Ang sagot, hindi. Ito ba ay makakatulong para wag lumaganap ang virus na COVID-19? Ang sagot po, malaking oo. Yun lang ang tanging sikreto ngayon. Ito mga salapi, tulong pagkain, ayuda, pansamantala lang po yan.
Yan po ay maliit naming kaparaanan upang maibsan man lamang ang inyong mga diraranas na kahirapan ngayong mga panahon na ito. Economic, emotion, and psychological difficulties nowadays. Yun po ang trabaho ng pamahalaan. Kaya ang susi ng tagumpay para tayo magapi natin yung COVID-19 virus at yung crisis ay kailangan natin makiisa. Tayong mga mamamayan. Nasa inyo po ang tagumpay ng laban natin. Nakasalalay po sa inyo. Kaya ang pakiusap ko, disiplina, kooperasyon, pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa ang pairali natin sa lungsod ng Maynila. Dahil po sa finals, tayo rin po ang magkikita. Wala namang magmamalasakit sa ating mga batang Maynila, kundi tayo rin kapwa batang Maynila. Kaya po, ngayong gabi, bago kayo matulog, kung di man kalabisan sa inyo, hinihiling ko po na ipanalangin natin ang mga may sakit na sana hagkan sila ng kamay ng Diyos na sila po'y gumaling na. Ang mga nahihirapan naman, sana bigyan sila ng kagaangan sa buhay ng Panginoon Diyos. Sa mga sumakabilang buhay na frontliners at biktima, ipanalangin natin ang kanilang kaluluwa. Sa ating mga frontliners na nalalagay sa sakripisyo, doktor, nurse, health workers, police, barangay, mga tao sa gobyerno, ipanalangin din po natin sila. Ipanalangin natin na magtagumpay ang pamahalaan sa kanyang layuning labanan nating sama-sama itong krisis natin kinakarap sa ating lungsod, sa ating bayan o bansa at sa buong mundo. Hanggang dito na lamang po muna. Again, see you again tomorrow for another updates. Pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Maraming salamat po. Manila, God first. Magandang gabi. Lahat tayo'y dapat magsakripisyo, manatili sa bahay, ito ay isa puso. Alamin ang tamang gabay, kalusugay na kasalalay, maging laging handa at huwag maging pasaway. Sa di inaasahang pagkakataon, lalo na't sa ganitong sitwasyon, bayanihan at pagtulong para sa kalusugan, ito ang ating misyon. Sama-sama Manileño,
at sa hirap ninyong binabagtas. Malayo man sa pamilya, bayan naman ang mapaglingkuran. Higit kailanman ating sinumpaan, pagkat tayo'y Manileño, lagi tayong dadamayan. Sama-sama Manileño, Sama-sama Manileño, sa paglaban, isang langit tayo. Sama-sama Manileño, sa paglaban.